kasi content creator ako, hindi kita pasasamahin sapagkat hindi yan ang goal. Hindi ka makakapagdala ng kaluluwa, hindi mo mapapanalo sapagkat mali ang iyong purpose. Ako ngayon ang iba, para lang na sabi dito ay maglibang. Ginagawang libangan ang misyon para makaiwas sa mga suko kang mamura. Hindi rin kasama. Sa harap kaya, sige ang suko ni mama, ay mati na lang ako. At the same time, parang ang ganda naman ng dating, pabalat sumasama sa PE, para makaiwas lang sa mga napakaraming obligasyon sa harap. Sige naman, sige na, duman ka na nga, di ka man ngayon na uutusan, hindi. Parehas mali. Kasi sabi dito, ang isang mangingisda, gumigising niya na maaga, nagkakapilan yan, anong target niya? Makahuli ng isda. Sa pag-aaral natin sa nature ng isang mangingisda, ano bang isang mangingisda? Tingnan po natin. Una, mayroon po siyang malalim na kaalaman sa lugar na kung saan kukuha siya ng isda. Saan ba nakukuha ang isda? Palengke. Madali sa palengke, may pera ka lang. Pabili ka, mamingwit ka sa palengke, baka isang agisan mo ng ano yan, yung ginagawa. Yung panghagis mo yung panghuli na lang. Isang murang isan mo lang, lahat ng klase ng isda, huli mo. Sa dagat, inaalam niya kung paano ang kanyang pagkukunan ng isda. Alam niya kung ang lugar na ito, maraming isda. Alam niya rin ang takbo ng pagbaba at pagtaas ng tubig. Diba? Ganun? Sa mga namimingwit, alam nila kung paano ang isda nanginginain, kung paano gutom. Diba? Alam niyo po yan. At alam niya kung anong klaseng pain ang kinakain ng isda. O pumunta ka sa Bagasbas, ang ginibo mong paon. Bakal ka pang Jollibee. At gusto mo talaga. May medyo masubat sa tingin. Tapos, nangisda ka, kung kailan kati na yung tubig. Kahit maghapon kayo kahagis, wala kang makukuha. Ang isang mahusay, isang skilled na mangingisda, inaalam niya yung galaw ng tubig. Kung gaano kalalim yung tubig, kung gaano kaganda, kung anong klase mga isang uhulihin, at kung anong klase pain ang kanyang dadalhin. O yan. Kaya sa ito, just the fisherman would clearly understand his central purpose. Ito po ang katangian ng isang mangingisda. Hindi yan basta-basta pupunta sa laot, kasi ang layunin niya, makakuha ng isda. Pag uli niya, buglo, zero. Tapos may pamilyang nalaot. Ano yan? Sidakop mo. Siyempre, ako ta kasi, ikaw man kayo eh. Yung iba natin kapitbahay, yan sa dagat, alas 2 ka namata. O yan ang pamanisira tayo ng maluwas. Siyempre na pag mainit, natara ko naman yung sa'yo na batuban. Ganun po yan mga kapatid, to understand yan saan lugar kung saan namimingwit, kung saan pagkukuha ng isda, dito sa dagat, anong klaseng dagat ito? Kung bakit hindi tayo nakakahuli, baka iba ang pain na dala natin. Ang lambata, ralabot. Para makakuha ng isda, ano ginagawa ng taga? Sinusulsi. Ang anumang sira, inaayos. Baka kitang nagdadala ng Ebanghelyo ng Panginoon, ralabot-labot ang buhay ta. Paano man yan matubod? Ika nga kaya, sabi mo, God is love. Tinatransform ng Panginoon sa karirinig ng salita ng Panginoon. Pero ika na ika nagtatransform. Tapos gusto mo ako mabago, kung dinadara mo, ikaw nga din ang mabago. O garo kita lambat, naralabot. Garo ka pamingwit na iba pain. Di ka talaga kakakatun. O ito tinutok na ng Panginoon. O understand? Anong klaseng mga isda ang nandiyan? Anong klase? Kaya nga maging sa pananamit, ang mga tagapangaral nag-a-adjust. Sa pananamit daw ng sa tagapangaral, one step ahead. Kung mga simple lang dito sa probinsya, full shirt, alam mo, baruga, nagaruga, abogado. Pag aralin mo pa lang, dudurulagan ka na.
Baka kaya scammer pa rin. Napatawa na ka bang scammer? Imbis na karamihan dadai. Sige pa English mo. Ay, di ka talaga makakalag sira. Mariribataw mo lang sila, maturo lang na. Diba ganun? Kaya nga, lahat kong yan inaaral. Ang Panginoon, sagot lang yan. Hindi si Kristo ura-urada. Kaya nga number one ang ministry niya, sprayer. Lahat, wala siyang ginawa sa sarili niyang pagkaunawa, kundi lahat yan. Hindi lahat yan, plano ng Ama, at sa pagtuturo, inspiration ng Holy Spirit. Kaya daming nasasayang na pangingisda. Nagtatapong tayo ng napakaraming pera sapagkat hindi natin inaaral the nature of the soul winning. Sabi ko mga kapatid, at isa pa na pwede natin makita, ang mga mangingisda daw, maalam sa iba't ibang pamamaraan ng pangingisda. Skill. Ano ka? Namimingwit. Halina kinagat ang sipahin mo, napakamanhin mo, nagtaubos na. Diba? May mga isda na kapag brother Ryan nasa mga isda. Kami doon sa likod ng pasalinan. Nung pandemic, wala kaming ginawa. Magpara-para namin. May magawa eh. Lockdown ka, boss. Nagparatano ka, nagparanwit. Ako talagang mahina ko sa pagdama niyan. Yan pa ng mga puyo. Mga puyo yan. Garo lang big. Iyon na pala niya. Dapat, pag naramdaman mo, hilangin mo na at mahuhog na yan. Ganun mga kapatid. Kung grabe yung pagka-manhid mo, dahil ka-sensitive, ang buto na pala si kaulan mo, pero pagkadala mo ng 3 hours, di ka pa nakakatapos. Sa susunod, huwag ka na pumasok, papapalikod ka. Kaya ako na mga tatago ka pa. Tapos si kaulay mo, matagal na rin palang Bible reader. Para puunan mo sa fundamental, puun pakiiba tadan. O kaya baka mayroon tayong tinatawag na analyzation, di ba? Bago nag-PPE, mayroon parang purpose. Ano pong yung religion mo? Diba yan? Ilang taon ka na dyan? Gaano ka kadalas magbasa ng Biblia? Dito natin. Hindi nasasayang ang oras. Wala pang nakikita fisherman na para sayang yung oras. Makikita na natin, lipat na naman ngayon kita. Inabot na ng udtuma yung nada ko. Tas sige lang ng sige. O diyan nga sa mambunganan kapag kakarasagan, ang padala nila ito bubo na may paon. Iba't ibang klase ng paghuli ng isda sa iba't ibang panahon. Sa iba't ibang pagkakataon, hindi isa. Kundi mayroon siyang malawak na kaalaman, pamamaraan para hulihin ng isda. Sinisisid, dinadaypin. Hindi, dito po sa atin, ang daming ito sa pwede gawin. Gusto pa ba yung pamibigay ng tracts? Isa klase ng pamamaraan. Feeding. At ito po, itong pamamaraan na talagang epektibo, communication. Magipagpatihan kayo. Paano tayo makakapasok sa mga kapitbahay nyo o sa mga kakilala nyo? Hindi nyo sila binabati. Kinakausap niya lang pag may programa ng pangangaral. Maabot kayo si Pastor, pwede kayo mag-invite. Naman na mo nag-ulay, 20 years na kapitbahay mo. Hindi mo binabati. Sa communication, maganda pong door yan para kapagbahagi ng salita ng Panginoon. Sino dito pala yung smile na lang, ganda pong strategy na. Tingnan mo mga smile, talagang makakahuli ng isda yan. Ngiti mo pa lang, nagpapabautis mo na. Hindi yan. Ginaritan mo lang. Tumanggap na kay Jesus, grabe na ang lumod. Lord, patawad sa lahat ng kasalanan ko. Killer smile. Nakahano ngayon lahat ng klase ng pamamaraan para makahuli ng isda, yan po ang ginagawa ng mga mangingisda. Kasi ang purpose niya, anong purpose niya? Mada mo pang sira, kung dahil mo ang purpose na kupon niyan, talaga di mo may malalago.
Mapagod lang ako sa aquarium. Makatulog ng sira. Kaya sa pispan. Kasi bumunod ka sa pispan, mas madali talaga. Bumunod ka. Pero mga kapatid, ang mga mangisda daw, sabi ng Panginoon, pinapalala niya, kayo, sabi niya kila Pedro, kayo, alam niyo yan, hindi iba ang pagkagawa ko sa inyo. Kung gaano kayo kahusay, kung gaano kayo kadedicate sa inyong mga trabaho ng pangingisda, ganun na ganun ang kailangan mo. Iyon ang dadalhin ko sa inyo. Yun din ang gagamitin natin na pamamaraan. Ngunit ngayon, hindi na isda, kundi mga tao ang ating huhulihin.